Eto payo. Kasi gigibain po ang Duterte. Maniwala po kayo, gigibain at gigibain ang Duterte. Gigibain ang DDS, gigibain po yan. Okay? Let's take the cue from PRRD himself. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Thank you, Gina Estrobar. Maraming salamat po from Japan. Ang titingnan natin, ang susundan natin, si PRRD. Gaya lang last election, nagsalita si PRRD, maraming hindi nakinig. Ito, panawagan sa mga DDS. Ang cue natin, hindi naman po mahirap intindihin kay PRRD himself. Hindi kung kanino. Okay? Kasi pag giniba yan, gaya ng nangyari last election, trinay giniba. Kaya nagkawatak-watak kasi may nanggiba. Remember that. Kaya nagkawatak-watak po eh. Okay? Pero kung lahat tayo nakinig, yung mga I'm talking about DDS, okay? Yung iba, kung nagboto sila ng Marcos, nung nagboto sila ng Lenny, I respect your decision. Pero I'm talking about the DDS na nahati. Kaya nga, I'm calling the DDS now. Okay? Kung nakinig yung mga DDS before kay PRRD, wala tayong problema. Naiintindihan? So, sabi ko nga, kung kayo ay nabudol, it's okay. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang importante, nagsisi at hindi namin kayo sinisisi. Welcome. Pero magpapaalala ako ulit. Now, we don't repeat the same mistake again. Let me repeat that. Let's not repeat the same mistake again and again and again and again. So, pag nagkaroon ng confusion, we go back. Let's take the cue of PRRD himself. Period. Am I clear? Or am I super clear? Crystal? Okay. Maliwanag na. Para pag may nang gulo, pag may nang biyak, pag may nagkaroon ulit ng confusion, gaya dati, alam na. Okay? Maliwanag. Ito i-present ko lang Coach Oli, totoo ba na kumalas si Banat Bay sa DDS? Sabi ni Krista Alina. Good question. Sasagutin ko lang. Uulitin ko yung ano. Si Banat Bay po at kami, yung DDS na nagsimula bago pa mag-eleksyon. I mean, hindi namin sinimulan. Ibig ko sabihin, sa simula pa lang, bago pa eleksyon, DDS na. Naiintindihan? Kaya hindi kumalas. Okay? Kami nga yung kalahati ng DDS na nakinig kay PRRD. Kami nga yung hindi nakinig sa pambubudol. Naiintindihan nyo bang mabuti? At up to now, alam mo, titingnan nyo yung logic. Alam nyo may award si Banat Bay sa Amerika? Alam nyo ba yun? Para doon sa hindi nakakaalam. Alam nyo kung sinong kasama niya sa award na yun? Kasama niyang na-awardan doon na hindi lang nakadating, pero may award si Banat Bay, si Bongo, at si PRRD. Naiintindihan? Silang tatlo po ang may award sa Amerika. Magkakasama. Kailan lang, magkasama pa nga si Banat Bay, si Mocha at si PRRD. Paano kumala sa DDS? Baka mamaya magulat kayo, kasama pa namin si PRRD. Hindi ako nagsasalita ng tapos, but hello? Nung nagkakaipitan, election time, kanino nagpa-interview si PRRD? Kaninong vlogger lang? Di ba kay Banat Bay? Petisyon sa Court of Appeals ang SMNI
para questionin ang 30-day suspension sa kanila ng National Telecommunications Commission o NTC. Giit nila sa petisyon, nagkaroon ng grave abuse of authority ang NTC sa pagpataw agad ng suspensyon dahil hindi nila nagkaroon ng due process. Ayun. Ito, naniniwala ako dito at tama yung nagsampa sila ng kaso na dito sa NTC, itong SMNI kasi nagkaroon ng grave abuse sa kanilang desisyon kasi walang due process. Hindi ka pwedeng suspindi ka lang ng suspindi nang hindi mo pinapakinggan yung kabilang partido. Wag po tayong diktador, no? Ito, isa to sa main problem natin. Uulitin ko sa Pilipinas. Yung dapat nakakapagsalita, merong freedom of the press. Na-express natin yung sarili natin. Okay? Hindi po pwedeng basta kulong ng kulong tapos hindi mo naririnig yung kabilang side. Kung ang pinaka-focus natin na sinusuportahan ay si Duterte, ito naman ang pinaka-problem natin ngayon. Kasi alam nyo po, ang lupit nito kasi ang bilis ng desisyon. Sa akin, kay NTC, yung inyong desisyon, MTRCB. Kayong dalawa, NTC, MTRCB, para namang atang walang puso. Magpapasko, dadali kayo ng ganyan. Hindi nyo na lang muna pinalagpas. Total, iniimbestigahan pa naman yung sitwasyon na yan. Hindi nyo pa rin naman naririnig yung panig ng SMNI. Ano ba naman yung, sige, palagpasin muna natin yung Pasko. Palagpasin muna natin yung New Year. Tapos saka tayo, saka nyo tiningnan kung dapat magsuspendin o hindi. Parang minadali ito. Alam nyo, sa Pilipino, kaya ikaw mataas, kaya mababa, hindi lingid sa inyong lahat na napaka-importante ng Christmas. Let's say Christmas season, yung Pasko at Bagong Taon. Ano ba naman yung, asan ba naman yung puso? Sana, minsan, nasa timing yan eh. Hindi sana nag-iisip man lang kayo. Hindi nyo naman kailangan madaliin yung bagay na yan. It's not a matter of life and death. Yung issue ng SMNI. Wala namang matutumba dyan. Di ba? Dapat yan, hindi minadali. Hindi ako talaga pabor sa nangyari dyan. Humihiling din sila ng temporary restraining order para ipatigil ang suspensyon at muling makaere. Kinwestiyon din ng SMNI kung bakit buong network ang sinuspindi. Isa pa yun, bakit buong network ang sinuspindi? Diba? Ang masyadong malaki yung paratang, masyadong malaki yung parusa sa napakabilis na desisyon na hindi naman napakinggan yung kabilang panig sa maling panahon. Para naman kayo hindi mga Pilipino, Pasko sana pinabayaan nyo na. Dalawang programa lang nila ang inirereklamo. Hinihingan pa namin ng pahayag ang NTC tungkol dito. Nagsimula ng hindi umere sa TV at radyo ang SMNI noong Lunes, araw ng Pasko, pero tuloy pa rin ang kanilang operasyon sa social media at ibang platform.